Ang latest buzz sa Purok 8 sa Bagong Silang, Caloocan. Ang mga residente rito may kinaiinisang kapitbahay. Daig pa raw ng mga ito ang mga chismoso't chismosa sa ingay. Purisyo sa mga bata. Pero takot na takot naman daw sila na masaling ito. Ang pumipeste sa kanila ngayon, ang mga malalaki at itim na mga bubuyog. Heto sila, nagsisiksikan sa pukyutan o beehive na nakakabit sa puno ng mangga. Isang dipa ang haba nito at may lapad na kalahating dipa. Nakakakilabot! At ang mga residente humingi pa sa aming Facebook fanpage ng Saklolo. Malapit daw sa bahay ni Caroline ang pukyutan. Katunayan, na-sting pangaraw ng mga bubuyog ang kanyang paa. Nahampas ko siya, tapos pagtingin ko sa kinagatan niya, naiwan na galing sa kanya yung binti ko, naninigas-nigas na yon. Ganun ang pakiramdam pag nakagat ka. Nitong Nobyembre, hindi pa raw ganun kalaki ang pukyutan. Halos kalahati pa lang. Pagdating ng month of March, doble na. Nakakatakot na kasi may business din ako, may tindahan, may computer shop. Pinapasok ng mga bubuyog. Hindi maganda sa business yung ganyan na may kinakatakutan yung customer mo. Ang pinakamamahal namang aso ni Rochi, hinala niya namatay dahil din sa mga bubuyog. Aso namin na Shih Tzu, may pumapasok na lagi honeybee. Talagang bumabaksak siya sa amin. Isang buong daspan. Yung tuwing siya, bumababa, kinakain niya. Tapos yung bunganga niya, nagsusuka siya. After 1 week, namatay. Kapag na-sting ng bubuyog, pwede kang magkalagnat. Kung may allergies ang biktima, mas mabilis ang magiging epekto ng sting na kapag hindi naagapan, maaaring makamatay. Pag yun ang nakakagat, Diyos ko, ang hirap ng buhay namin, Neng. Hindi ka basta-basta pupunta ng doktor na wala kang pera. Pagka yung nagliliparan talaga, kailangan magsara ka na ng bintana mo. Mabuti na lang daw at may kapitbahay silang tagakuha ng pulot sa Bicol, si Domingo, dahil sa kanyang kaalaman sa mga bubuyog. Niyaya raw niya ang mga kalalakihan at iba pang mga residente na sirain ang pukyutan. Pero natatakot po sila baka sugurin sila. Kasi pagka nakakagat po talaga yan, masakit po talaga. dahil dito ang mga residente, kanya-kanya na lang ng diskarte. Nagpapausok lang ako, ma'am, ng kahoy. Nagluluto ko doon sa dapog para mausokan, hindi siya lumalapit. Ayon sa magkakapit-bahay, ang pukyutan nasa property o bakuran ng mag-asawang Raul at Susan. Ayon sa ilang mga residente sa Purok, ilang beses na raw silang nakiusap sa mag-asawa. Ngunit nagagalit lang daw ang mga ito at tumangging ipatanggal ang pukyutan. Paulit-ulit na rin daw nila itong isinangguni sa barangay. Pero wala pa naman nakarating sa amin na report dito na tungkol sa pukyutan. Pumayag ang barangay, pamuno ng barangay na puntahan, alamin at anong kailangan gawin. Basta't meron lang nagsumbong sa amin, ay aksyon kami kaagad. Susan, kung pwede lang, ipakwa na natin yung pukyutan mo dahil nakaperwisyo sa mga bata at sa kapitbahay. Ang pulot kung kinakailangan, sa'yo na importante mawala yung pukyutan. Mahawa ka naman sa mga bata at sa kapitbahay natin nga nakagat na. Pero ayaw daw itong ipatanggal ng may-ari ng puno. Ano ba problema ninyo? Hindi mo naman nakakamatay yan eh. Pinagkakagano nyo kami dito. Wala nakakamatay yan eh. Wala mo nakaalis yan eh. Ba't ano ang problema? Hindi ano ang problema ninyo? Bayaan mo ako makulong. Bayaan mo na akong ulang ko sa amin. Paliwanag ng mga eksperto at otoridad, basta't nakapipinsala sa kalusugan at kaligtasan ng mga residente, kahit nasa private property pa, dapat daw itong tanggalin sa lalong madaling panahon. Dangerous siya kung dangerous. May mga recorded na instances na pumapatay talaga siya ng large animals, gaya ng kalabaw. And then as recent as 2014, namatay ang isang family
dahil sa kanya. Halimbawa, nakisot ka, hindi naman kagat eh, kasi they don't bite. Magsisisure ka, tapos you cannot move your body, hirapan kang huminga, tapos makakaroon ng palpitation ng puso mo, tapos stop yon. Kaya sa araw na ito, pinuntahan nila ang Barangay Bagong Silang. Una nilang in-inspect sa malayuan ang pukyutan. Delikado pagka na-mishandle mo siya, tapos na-agitate nyo, tapos pag nag-sting siya, kasi ang kanyang instinct is to attack in swarms. Kukuyugin kayo. Pinakataas kita mo may nakaumbok. Yun yung honey niya. The rest niyan is brood, egg, larva, pupa. Ano bang klaseng bubuyog ang mga narito? Philippine Giant Honeybee o pukyutan sa Tagalog, pisukan sa Bisaya. Ito yung pinakamalaking uri ng honeybee dito sa Pilipinas. This is potentially one of the most dangerous. Maya-maya pa, Magandang araw po. Kayo po kasi Mang Raul. Mang Raul, si Alex. kinausap na nilang may-ari ng bahay kung saan naroon ang pukyutan. Ako, gusto ko alisin na lang ang pukyut. Pero ang asawa ko ayaw. Subukan ko kung papayag siya. Pero pag kinagat kayo, hindi namin sagutin ha. Ako, baka, teka muna, kumukubat, tumayo ka na ko. Pag kinagat kayo, hindi namin sagutin ha. Pinaunlakan naman nila kami. Ayon sa mag-asawa, mahalaga raw talaga sa kanila ang pukyutan. Eh sabi niya, swerte daw, sabi ng kapatid, swerte daw yan. Eh minsan nga, inuhuli ko, pinapatay ko eh. Bakit po swerte? Ewan ko ba, may gem siya. Ngayon palang, hinawa ako sa mga araw, nakabulol na ako. Pero paliwanag ng mga eksperto at otoridad, Pag nakuyog po yung delikado po yon. Kasi po kung halimbawa po, bata, maliit pa, halimbawa mga 2-3 taong gulang, hindi pa kaya ng katawan ng resistensya niya yung lason, maaari pong ikamatay. Para wala na magreklamo ng tao. Kaya natanggal. Pag tinanggal po natin, kung sabi niya nga po, mga 5 buwan na yan dyan, siguro po baka may pulot tayo makukuha, di may pakinabang tayo kahit paano. para siguraduhing ligtas ang pagtatanggal nito, nagsuot sila ng protective gear. Granted din silang bubuyog to go dito yung mukha agad kasi yun yung pinaka-open na part natin. Yung mga buhok natin, pupuntahan pero nahihirapan silang i-inject yung kanilang venom. Yung mukha natin exposed, so yan ang unang titirahin nila. Smoker. Ito po yung gagamitin natin pantaboy ng bubuyog. At the same time, protection din po natin ito laban sa kanila. At saka nila dinahan-dahan at maingat na tinanggal ang pukyutan. Sa ganitong pagkakataon, kailangan pong iwasan ang pagpunta doon sa lugar na yon. Kasi po, lahat po ng bumabalik na ay agresibo, medyo galit. Sobrang dami ng bubuyog lumilipad, nakakatakot. Okay po, panatag na po yung mga tao. Di na ako nababahala kasi nakuha na. Maraming salamat sa lahat. Anumang suliranin at hindi pagkakaunawaan ng mga magkakapitbahay dapat daanin sa mabuting usapan. Lalo pa kung kaligtasan ng lahat ang nakasalalay. Dapat lang magdamayan. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.